Okay, so hello guys, good afternoon, good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon guys para i-discuss nga po ulit itong Legend of Ymir nga po natin. So guys, ang Legend of Ymir, ang launch po niya is ngayong October 28, pero naglabas na po sila ng pre-download nga po ng kanilang game. So pwede na po natin ma-download ang kanilang game guys. Kanina nag-download po ako dito ng EPK, ng EXE pala. So mamaya iraran ko po yan. Pero andito po yung mga minimum na requirements po natin. So, post nyo na lang po para mabasa po yan. Tapos, sa ating mobile phone, pwede na din po tayo mag-download. Okay? So, need din po natin ng mga latest driver para maganda nga po ang pag-run ng ating game. So, kanina lang po ito na-release ngayong October 26. So, mga October 28, 2 days to go na lang, pwede na po natin malaro ang ating Legend of Ymir. Pero ang focus po natin sa video po na to is i-discuss yung server auction nga na nangyari noong October 16 up to October 25. Ito po yung mga server guys na binibenta mismo ng Ymir para po sa mga players na gusto maging GM nga po sa game. Meaning po ng GM guys, kaya po nila makontrol yung server po na yon. Meron po silang mga exclusive rights, share in server revenue, and special support and perks na makukuha kapag nabili po nila yung server po na yon. Alam ko around 6 months po nila makokontrol yung server. So yun nga guys, ang kagandahan po nun kapag GM ka na at nabili mo mismo yung server po na yun, ikaw na magdidikta kung ano yung mga event po doon, mayroon kang share na makukuha sa mga spending ng mga players na pumasok sa server mo, tapos pwedeng makontrol mo yung chat guys, pwede ka makapag-kick, pwede ka makapag-summon ng mga players, mga boss, pwede ka mag-summon ng mga ganon po yung privilege kapag GM ka na. At yun nga guys, makikita po natin dito, meron po silang 10 server. I'm not sure kung ito lang yung server na ibibenta po nila or dadagdagan pa po nila. Pero sure ako guys na hindi lang to yung server na parang pwede po natin ma-access. Para ito kasi guys is partner server lang po ito. So meron pa pong ibang server. Pero dito guys, kapag makapasok ka sa mga server na to, may mga benefit, meron din naman pong hindi. Okay? So for example guys, hindi mo na na-benefit. For example, yung server po na HOF, hindi lang natin bet yung parang GM na nakapaso or nakabili po nun. Kontra ka sa pamamalakad ng GM po dito or yung running guild po dito, ang mangyayari po nun, mabubugbog talaga tayo sa pagfa-farm. Like, hindi tayo makakapag-farm ng maayos, hindi tayo makakaprogress, dahil mahihirapan tayo magpa-level up. Imadidictate po talaga nila kung hanggang saan lang po talaga kayo. Tapos yun nga, kapag mapag-initan ka nga, pwede ka ngang makikik ka agad, tapos mabibehind talaga, parang ganun po yung mangyayari. So, yun po yung disadvantage po talaga. Tapos, hindi ka makakakill ng boss. Like, mawawalan ka po talaga ng pag-asa kung kontra mo yung guild po na GM po na andito. Pero yun nga, kung alay mo naman, makakapag-farm ka naman po talaga na maayos, mabilis yung progress, tapos swerte ka pa kung ang mga pa-event po nila is malalaki po ang XP, tapos laging nagsusummon ng mga boss dahil may kaya po nila mag-summon ng boss po dito guys, okay? Kapag clinic po natin itong partner server guide, makikita po natin dito yung advantage ng GM, okay? So dito magkakaroon po sila ng dalawang revenue, yung base revenue, tapos yung additional revenue. So ayan po yan. So hindi ko na anuhin yung math behind that guys, basta meron pong perang makukuha yung GM po dyan. Alam ko minimum of 1,000 USDT per month ang kanilang mai-earn. Tapos maglalast po yan ng 6 months. Okay? Tapos after 6 months, another auction na naman ang mangyayari. Ito po yung mga partner privilege po nila. We mix rewards based on server performance, 15% monthly net sale, 1,000 US dollar guaranteed. Tapos may server customization po sila. Pwede nila ma-configure kung anong region, server name, concurrent user cap, kung ilan lang yung player na pwede maglaro, and allowed chat languages. So, kunyari, Chinese ang nakabenta po nun, lahat po ng chat po doon, Chinese lang. So, yun po yung magiging disadvantage nyo kung pumasok ka doon, tapos Chinese pa lahat ng andon, guys. So, yun yung problema. Tapos, exclusive interface, pwede po nila ma-view ang character info mo, items, pwede po sila makapag-kick ng user, makapag-restrict ng chat, makapag-summon ng player, and more. So, sobrang daming pwedeng gawin ng GM dito guys. Powerful na powerful po talaga. Event hosting, pwede po sila mag-activate ng boss summon. Mga operator-only hot time event. Siguro yung mga event po ito. I'm not sure kung anong mga event to guys. Pero siguro yung mga login ganon. Tapos mga server buff, ganon. Tapos announcement and communication. Ayan.
receive exclusive operator icon and titles, YMT exclusive shop for operators. Dito kasi natin makikita yung mga boss summon ticket event and support packages. Ito yung parang sila po kasi, para bibilhin din po kasi nila to. Tapos yung mga event support packages, need din po yun nila bilhin, okay? So, yun nga guys, malaki po ang role ng GM po dito, pero malaki din po kasi ang spending din po nila. Alam ko, around 2 million po ata per server na bili po nila to. YMT token to guys, pero equivalent din po yan sa 2 million pesos, okay? So, parang barya na lang po yan sa kanila. So, tingnan natin si Som, si Ice, si Nudge, Has, Orc, Hoff, Kin, Vax, Dad, Hoff. So, dalawa ang Hoff po natin dito, guys. Alam ko yung Hoff, Chinese po ata to. I'm not sure. Tapos yung Dad, Pinoy po ata to. I'm not sure kung sa Mira ba ang Hoff. Yung Dad po ata sa Night Cross. I'm not sure. Or sa Lord 9. I'm not sure, guys. Pero, yun nga, nag-search din po ako dito sa ating Facebook. Naghanap lang po tayo dito, guys, ng mga nagpo-post. Ayan, sabi po ni Lord Tetting po dito. Ito yung mga pros and cons po talaga kapag active yung ating server na mapuntahan. Competitive server, maraming whales, and so on and so forth. So, pwede nyo po hanapin itong post ni Lord Tetting. Tapos, makikita po natin dito na, ayan, so congrats to Mira, Brother Long. Brother Long. So, I'm not sure kung ano to. Tingnan natin. Tapos, si Daddy Kim Channel. So, mukhang iba yung language si Daddy Kim. Silipin natin, guys, kung ano yung language niya. So, parang ibang language ba siya? I'm not sure, guys, kung ano siya. So, yun nga, guys, mag-research na lang po kayo mabuti kung ano nga po. Ayan, Mira and Night Cross. Okay, so tama nga tayo. So, yun nga, guys, mag-research na lang po tayo mabuti kung anong server ang magandang pasukin po talaga. And actually, may mga nakita na nga po ako kanina na nagre-recruit na din sa kanilang guild. Hanapin lang po natin dito. Ito, may mga nagre-recruit na din po talaga. Kayo na po ang bahala kung paano po kayo magpipili ng server po dito sa ating Legend of Ymir. Pero importante po yun dahil sila po yung magdidetermine kung magpa-progress po talaga ang ating paglalaro. Like, kung free-to-play player ka, tapos mapunta ka sa server na parang controlled lahat ng minamina mo, ng mga boss, wala kang magagawa, di ba? Ma-i-stuck ka talaga. Pero kung mapunta ka naman sa server na parang okay lang, marami pa event, din swerteng-swerte ka po. So, hanap na lang po tayo, magbasa-basa na lang din po tayo sa Facebook kaagad kung ano yung server po na friendly po talaga sa mga P2E and free-to-play players. Okay? So, ito nyo lang guys. Sana may na-share po ako sa inyo. Palike and subscribe na lang po. Salamat! Bye-bye!